Magandang umaga po, Bongdano po, Wednesday po, no? Work from home, kaya lang may mga bagay na kailangan pumunta ng school. Kasi may naantay sana natin yung clothing, ano? Pero sa division of Caloocan ay meron na. Pumasok na ngayon, no? Pumasok na ngayon, sahod at clothing. Yes, so... Pero kami, may sahod na kami. May mga guro na nagko-complaint, ano? O hindi naman complaint. Nagkakaroon ng sentiment. Kasi mga guro, restless eh. Hindi sila vocal eh. Sir Benjo lang ang vocal eh. Bakit daw nauna pa yung ano, sabi ng mga guro? Maraming mga division, maraming mga guro ang nagko-complaint. Bakit daw? Buong bansa ito buong bansa. Walang particular division. Kasi namo-monitor natin eh. Bakit daw nauna pa yung clothing kaysa medical? Kami, meron na kami medical sa Caloocan eh. Di ba daw dapat naibigay na? Mas naunang nabigay yung medical. Kasi kailangan din ng mga guro yan eh. Yung medical. Di ba? Kailangan nilang magbayad dun sa kanilang mga insurance sa medical, sa HMO. Or, pwede naman talaga nilang gamitin yan eh. Muna, yung perang makukuha sa medical. Pwedeng gamitin yan sa needs sila kasi problema na ng mga guro yan. Kanila naman yan eh, di ba? Benepisyo nila yan eh. So, minsan, wala na tayong pakialam dyan kung saan nila gamitin yan. Basta, at the end of the year, na kailangan ng liquidation, ng i-present nila yung kanilang HMO, o yung proof ng kanilang pinagamitan ng medical, dapat i-provide nila. Pero dapat, kung makukuha nila ngayon, at kung saan nila gamitin, problema na ng mga guro yan. Huwag na natin saklawan yung kanilang karapatan dyan. Ano? So, balik tayo dun sa mga nireklamo ng guro. Bakit daw nauna pa yung clothing kaysa medical? Tama din naman. Kasi yung pagbibigay ng medical, ang utos sa DepEd, ng DepEd ay first quarter lang ng fiscal year ng 2026. Natapos kahapon yan, no? Yung March 31, yung first quarter. Kapilang mo na po. So, dapat naibigay na. Kaya lang, di naman natin sinasabi na kung hindi nag-comply yung mga division office sa itinakda ng direktiba ng DepEd, ay hindi na sila magbibigay. Magbibigay pa rin. Kasi pagbibigay naman yan till December eh. Kaya lang, wag naman. Dapat makuha yan ng mga guro. Yung mga gurong hindi nag-comply, manuunawaan natin kasi hindi sila nag-comply dun sa liquidation, sa proof. Pero yung mga nakapag-comply naman, dapat naibigay na sa kanila ng on time. So, balikan natin yung sinasabi ng mga guro, maraming division ang hindi pa nagbibigay ng medical. Nakakalungkot. Kapag hindi nagbibigay ng benepisyo katulad ng medical, dinideprive natin yung ating mga guro. Nakakalungkot. Di ba? Hindi lang yung yung guro. Nadideprive din yung family nila. Sana naiisip po ng ating mga division superintendent, ng ating mga division office personnel, na kung i-delay yung benepisyo ng guro, kawawa yung guro. Wala nang sinasahod, wala naman silang mautangan, nag-resort na lang sa mga benepisyong dumarating. So, sana po maihabol pa itong buwan na to, itong April. Maihabol yung mga medical allowance ng ating mga guro. Sana po maibigay na, O mapagsabay-sabay na. Sahod, medical allowance, at clothing.
Pero sabi nga ng mga guro, meron na raw silang clothing, pero wala pa silang medical allowance.